isang magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kabataan ng Lubang. Parang hindi ko muna ilalabas yung mga guests kasi wala kayong energy. Uy guys, hindi naman nagkakalayo, di ba? O, Nadine Belen. So ayan, sige, sisimulan ko na para hindi na kayo maghintay ng matagal. Yan na! So ayan, muli isang magandang tanghali sa inyong lahat. At syempre, binabati at pinasasalamatan natin ang ating napakasipag at napaka-supportive na Kapitan Cap Larry Onya Di Mayuga. At syempre, ang buong sangguniang barangay sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating mga kabataan. So, ayun, alam niyo ba guys, may speech talaga akong nakahanda. Pero, baka hindi ko na lang basahin kasi alam ko hindi ito yung gusto nyong marinig. Alam ko marami kayong mga tanong na gusto nyo kami mismo yung sasagot o sa amin mismo manggagaling yung mga sagot. Una na dyan na na-encounter namin na problema simula nung in-open natin tong SK Olympics is, SK, bakit po tinanggal nyo po yung veterans? Which is, nasagot na din naman po namin yan sa ating Facebook page. Pero ipapaliwanag ko po sa inyo na naglabas po ng resolution ang SK Federation ng Calamba City na pinagpapatibay po ang COA Circular na ang pondo po ng SK ay dapat gamitin lamang po sa mga kabataan ages 15 to 30 years old. So ang ginawa po natin, yung aspirants 18 and below, para masakop niya pa rin po yung mga batang hindi po sakop ng 15 and 30. And ang ginawa po natin sa seniors is 26 and above, so open age po. Para yung mga veterans na gusto pa rin pong maglaro, is makapaglaro pa rin po. Pero hindi na po tayo pwedeng maglagay ng bukod na division para sa veterans kasi hindi na po sila sakop nung 15 to 30 years old na age bracket po natin. So malinaw na po tayo doon. Hindi po namin kinukuha ang pondo na para sa veterans dahil ang veterans po talaga ay hindi na po talaga isali sa mga dapat po namin pondohan sa sangguniang kabataan. So, ma'am, clarifications pa, SK, ano pong, sige, regarding sa jerseys, SK, meron pa po kasi kaming mga kulang na jerseys. So guys, ito, ngayon pa lang, humihingi na ako ng pasensya sa inyo dahil may mga ilan talagang nagkulang, hindi lahat na i-deliver on time. Pero, I assure you na ginagawa natin yan ng paraan. And, syempre, yung opening natin, isa siya sa mga bagay na hindi na namin maa-adjust. Kaya tayo nag-opening. Pero, hindi naman tayo magsisimula ng games na meron tayong players na hindi naka-uniforms. So, para sa mga katanungan regarding uniforms, mag-chat na lang kayo sa mga SYIC nyo. And yung mga SYIC nyo naman na masisipag, ayan, nakikita ko sila, nandito sila. Nandyan sila pakalat-kalat. Sila naman yung mga nag-raise ng concerns nyo regarding sa uniform. So, hindi nyo na kailangang mag-message sa akin isa-isa na SK, wala pa po akong uniform. Kasi rest assured na yung mga SIC nyo, SYIC, ginagawa na nila ng paraan para makumpleto lahat ng uniforms. So, isa pang tanong na recently lang din pumutok, bakit puro paliga lang ang project ng SK? So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ngayon kasi is summer. So, natural lang na nagliliga tayo ngayon since ito lang yung time na bakasyon ng mga kids, bakasyon ng mga bata, walang pasok. So, makakapaglaro sila, makakapag-focus sila sa paglalaro nang hindi naaapektuhan yung pag-aaral nila. Pero rest assured na hindi lang naman puro liga ang magiging project natin ngayong taon. Kaya, ine-encourage ko kayo na makilahok at umattend sa darating nating KK Assembly kung saan ilalatag namin yung annual budget and annual programs na meron tayo para ngayong 2025. So, hindi kasi pwede guys na
na nagre-request lang kayo sa amin na SK gusto namin ng ganitong project, SK ganito naman yung project nyo, pero hindi naman kayo uma-attend, di ba? Tuwing liga lang naman kayo uma-attend, tapos sasabihin nyo sa amin, SK bakit po liga lang po yung projects nyo? So, i-practice din natin guys na maging active tayo sa barangay natin, okay? So, sige, singilin nyo kami, SK nasa na po yung mga pinangako nyo po sa aming projects na ganito. Bantayan nyo kami dahil kayo naman ang naglagay sa amin sa posisyong to. Pero mahalaga na nakikibahagi kayo at nakikikooperate. Kasi hindi lang sapat na sinasabi natin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero wala naman tayong ginagawa. Hindi naman tayo kumikilos. Tama ba? Di ba tama? Tama! So yan guys, kasi alam nyo ba nitong nakaraang halalan, sobrang laki ng naging impact ng boses ng kabataan. So di ba, nakapaghalal tayo ng mga leaders na talagang magsusulong ng good governance dahil malaking bahagi ng mga registered voters natin ay nagmula sa mga kabataan. So imagine, for these 3 years, sa buong city ng Calamba, nakapaghalal tayo ng mga leaders na talagang may malasakit, may prinsipyo, may gawa, at talagang magsusulong ng interes ng masang Pilipino. Kaya guys, sinasabi ko sa inyo, sobrang powerful ng boses ng kabataan. Hindi lang natin to sinasabi for clout, hindi lang natin to ginagawa para maging famous tayo or what. Kaya ine-encourage ko kayo na makilahok at maging active tayo sa ating community. So yun lang, kung meron pa kayong mga katanungan guys, sobrang open ang Facebook account ko. Hindi lang ako mabilis mag-reply pero sasagutin ko isa-isa yan. At syempre, nandyan ang aking mga SK councilors na sina SK Cristel Mamaril, SK Chad Katibog, SK RM Bermundo, SK King Luan Parala, SK Jelay Rabino, SK Sheena Teaño, SK Bernadette Arboleda, si Sec Paul Nisperos at si Tres Rhea Barameda para sumagot ng mga concerns and clarifications nyo, hindi lang regarding sa liga, pero basta kahit anong gusto nyong itanong or kung gusto nyong magpa-help, mag-message lang kayo sa amin. So yan, hindi ko na super pahabain pa to. Sa ngalan po ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Canluba, formal na po nating binubuksan ang SK Olympics 2025! Mabuhay ang kabataan, mabuhay ang SK, at mabuhay po ang Canluba!